Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So ngayong araw, since today is Monday, we have our new series, which is the renewal and transformation in Christ. So in other words, this is the renewal of our mind. So ang first topic natin for this series is ano ba ang Kristiyanong mindset? So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Romans chapter 12, verse 2. In no international version, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. In Filipino translation naman, or in ang Biblia 2001, huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiya-siya at lubos na kalooban ng Diyos. So I think para sa atin itong Bible verse na to sa ating mga tao kasi kung mapapansin natin, nagsimula yung sinful nature natin, yung sinful pattern of living natin, kina Eva at Adan, di ba? Sa kanila nagsimula yun. And then, up until now, tayong mga tao, tayong sanlibutan is makasalanan pa rin. Natural na sa atin ang pagiging makasalanan, di ba? Walang taong perfecto kasi nga, lahat tayo ay makasalanan dahil nga sinful nature na natin siya. So, gaya nga ng sinasabi dito, huwag ninyo tularan ang sanlibutang ito. Kumbaga, do not conform, huwag tularan. Kasi diba, we are already sinful enough. Diba? Para dagdagan pa at i-duplicate pa sa ibang henerasyon. Kaya nga sinabi dito, huwag tayong mag-focus sa kasiyahan lang natin, sa kalooban lang ng mga sarili natin. Dapat ang isip natin is yung kasiyahan at kalooban ng ating Panginoon, di ba? So, mamaya, or after this, sa teaching natin is may explain pa natin to ng mas malawak. So, with that, proceed tayo sa ating teaching. Number 1, the mindset of this world is focused on personal pleasure. So, ito yung sinasabi ko kanina. In everything that we do, ang sinisik na natin is yung personal pleasure natin. Kung sasaya ba tayo at kumbaga kapag nagde-decide tayo or when we are going to do something, ang iisipin ba natin, masisiyahan ba ako dito, di ba? Magiging komportable ba ako rito, di ba? Yung parang ganun ba? Yung personal pleasure agad natin yung iniisip natin. Pero hindi natin naiisip or nakakalimutan natin isipin kung kasiyasiya ba to sa ating Panginoon. At kalooban ba niya itong dapat nating gawin or itong desisyon na gagawin natin. Kasi dapat, ayun yung pinakauna nating iniisip in everything that we are doing. Kasi nga, di ba, yung presence niya is lagi namamalagi sa atin. And kung hindi natin iisipin yung magiging kalooban niya sa gagawin natin, is, ayun nga, hindi niya din tayo mag-grace, di ba? Hindi na tayo mag-guide sa kung ano bang tamang desisyon yung dapat natin gawin kasi nga yung sarili lang natin yung isip natin. Diba? Bukod sa hindi na natin itinaas sa kanya yung words natin, hindi pa natin inisip kung ano ba yung magiging kalooban niya sa tatahakin natin, gagawin natin, sa pinagdedesisyon na natin or sa pupuntahan natin. And number 2, the renewed mindset is focused on God's pleasure. So, when we have our mindset renewed, ang focus na natin is yung pleasure ni God, yung kalooban ni God, hindi na yung pang-personal natin, di ba? Kasi sabi dun sa teaching natin sa number 1, yung mindset daw dito sa mundo, ng mga tao dito sa mundo, dito sa sanlibutan tayo, is focused on personal pleasure. But sabi sa number 2, when we have renewed mindset, ang focus na natin is sa pleasure ni God, which is, ayun yung dapat, and ayun yung tama. And number 3, the renewal of mind leads us to knowing God's will. So, when we have our mind renewed,
This will lead us to knowing God's will. Kasi nga, iniisip na natin yung kalooban niya. So, i-reveal niya din sa atin kung ano ba yung will or plano niya para sa atin. So, ito rin yung nabanggit ko kanina na kapag hindi natin siya inisip, hindi niya tayo mag-grace and hindi niya tayo mag-guide sa kung ano bang dapat natin gawin kasi nga, hindi niya i-reveal yung plan niya sa atin. Dahil we don't have that renewed mindset pa. So, the renewal of mind leads us to knowing God's will. So, ngayon naman, is proceed tayo sa ating application. Number 1, offer ourselves as a living sacrifice. Number 2, do not conform to the mindset of this world. And number 3, be transformed by the renewal of mind. So, all those aforementioned are some of the reasons why do we have to change our mindset from focusing on what makes me happy, my personal pleasure, to what makes God happy or God's pleasure.